this new year. Allow me to greet you first. Happy New Year! Ayan, no? We are now in the ordinary season. Ngayon po ang simula ng karaniwang panahon. Ito po ay aabot hanggang Pebrero, bago ang Valentine's Day. Ash Wednesday pala yun. Ano? At ngayon po, ang karaniwang panahon, we are being challenged to be aware, alert, be conscious of God in the ordinary events of our lives. Sa pang-araw-araw na buhay natin, isabuhay natin ang pananampalataya. Amen? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, every day, we walk by faith and not by sight. No? We walk by faith and not by sight. No? Araw-araw, dapat ang nagbibigay ng inspiration sa atin ay ang ating pananampalataya. Okay? At ang napakahalaga ng ating mga pagbasa sa araw na ito sa pasimula ng karaniwang panahon at simula ng bagong taon, 2024, hindi lahat ay pumasok ng bagong taon. Alam po natin yan. Marami tayong kaibigan namatay, naiwan sa 2023. Ako nga at 30 ng Disyembre, nagmimisa ng patay sa Heritage. Hindi umabot. Pero tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pumasok tayo sa bagong taon. Amen? Sa mga teenager, pag tinatanong ko, kumusta bagong taon? Ox lang, Father, ox lang. Yan. Yung mga may edad na, mga 40 pataas, bagong taon, malungkot. Bakit? Tumanda na naman sila ng isang taon. Pero may mga edad na, tulad ni Tita Del, praise the Lord! Nakalusot na naman ng bagong taon. Di ba, Erwin? Okay, no? Sige, no? So ano ang mensahe sa atin ng Panginoon? Sa pagpasok ng bagong taon, karaniwang panahon, first and foremost, we have to go to the basics. No? Pag nagsisimula tayo, we go back to the basics. And in our spiritual life, it's good to go back to our calling. Now, who are we? No, why are we here? And where are we going? No? Sino ka ba? Bakit ka ba nasa mundong ito? At saan ka pupunta? O kaya mas maganda, saan tayo dadalhin ng Panginoon? Di ba, no? Saan tayo dadalhin? Kaya be aware of your calling. Sabi niyo nga, calling. Yan. Lahat ng tao may calling. Walang taong walang calling. Kaya ka nabubuhay sa mundong ito, meron ka bang calling kay Lord? Sabi ng iba, meron ka bang mission? Meron pa bang may plano pa ang Diyos sa atin? And the plan of God is good. For God is good. And all the time, it's good. Diba? Okay. So sabi ng simbahan, everybody has a calling in life. Bilang mananampalataya, sabi sa Evangelio Nunciandi, we're all called to holiness. Lahat tayo ay tinatawag na lumago sa kabanalan. Kabanalan. Bakit? Because God is holy. Ang ating sinasamba ay banal. Kaya become what you worship. Lumago tayo sa kabanalan tulad ng Diyos na lumikha sa atin. Sabi nga ni San Agustin, God created us for Himself. That's why our hearts are restless until it rests in Thee. Nilikha tayo ng Diyos para sa Diyos. Kaya matulad tayo sa Diyos. Yun naman ang mensahe ni St. Athanasius last Christmas. Di ba sabi nga niyan, bakit daw nagkatawan-tao ang Diyos? Upang ang tao'y matulad sa Diyos. Yan, no? Yan ang ating universal calling in life. Sabi naman sa Biblia, meron din daw tayong calling to work. All of us are called to work. Universal call to work. Sabi nga sa 2 Thessalonians 3, ikalawang sulat ni San Pablo sa Thessalonica, Kabanata 3, yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Delikado pala, no? Yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Sapagkat lahat tayo nilikha ng Diyos para magtrabaho. Amen. Yan, no? Kaya meron tayong calling. Meron tayong calling. Iba-iba yung mga calling natin. Always remember, tinawag tayo para sa Diyos. No? Meron tayong calling, and our calling is to fulfill God's purpose. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. And the plan of God is good for our well-being. And there are multiple callings. Pero ang calling ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. Kabutihan mo, kabutihan ng pamilya, kabutihan ng mundo. No? Kaya always be aware of God's calling. Yung iba, tinawag sa isang particular work. No? Meron siyang profession. Yung iba naman, tinawag sa ibang klaseng lifestyle, ibang uri ng buhay. Yung iba naman, meron tayong vocation, calling for vocation, religious life, pagpapare, married life, yung iba single life. Iba-iba yung calling natin . Some are called by their vocation, by their work, by their lifestyle in this world. Minsan multiple ang ating calling. So that's why always be aware of your calling. Amen? No? Sa Biblia,
Maraming klaseng calling, Tita Del, no, sa Biblia. Kaya himayin natin ng kaunti, ano yung example ng calling sa Biblia? Una sa lahat, may tinatawag na calling by birth. Tinawag ka, bata ka pa lang, tinawag ka na ng Diyos. Example, yung unang pagbasa, unang sulat ni Samuel, Kabanata 3, bata pa siya, tinawag na siya ng Panginoon, si Samuel. No? Narinig niya, Samuel, kala niya si Eli. Punta siya kay Eli, yes sir, ba't mo ako tinawag? Hindi kita tinawag, tulog ka uli. So natulog siya uli. Mamaya, Samuel, may tumatawag na naman sa kanya. Locution yon, hindi vision. Locution, may naririnig. Yan, no? Lapit na naman siya kay Eli. Yes sir. Hindi kita tinatawag. Sabi ni Eli, siguro tinatawag siya ng Diyos. Kaya Samuel, pag meron ka na naman narinig, sabihin mo, here I am, Lord. No, kaya nang natutulog na naman si Samuel, may mawag na naman sa kanya, Samuel. Kaya sabi niya, Hineni. Sabihin niyo, Hineni. Hebrew yan. Ibig sabihin, here I am, Lord. Hineni, here I am, Lord. Your servant is listening. Yan. Kaya yan ang unang example ng pagtawag ng Panginoon. Bata pa, tinawag na. Kaya meron sa atin, bata pa, parang meron na siyang plano sa buhay niya. Ayan, no? Yung isa gusto niya maging pilot. Ayan, bata pa. Anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko pa maging pilot. Magmaneho ko. Bata pa, meron na siyang iniisip na plano sa buhay niya. No? Para bang meron na siyang conviction. Meron na siyang purpose. Meron na siyang mission. Isa naman, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko pong maging politiko. Gusto niya maging korap, ha? Politiko daw siya. Public servant. Yung iba naman, may kilala ako. Bata pa, gusto ko bang maging pare? Ayan, maging pare. No? Bata pa, merong tinatawag na calling by birth. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, okay? Yung iba naman, may tinatawag called to conversion. You are called to conversion. Tinatawag ka ng Panginoon upang ituwid ang buhay mo. Ayan, no? Baka meron na kayong karanasan na ganyan. Upang baguhin ka ng Diyos. Ituwid ang buhay mo. Baka napapariwara yung buhay mo. Ayan. Nalilihis ng landas. Liko-liko, bako-bako. No? Tulad nung pagtawag kay Saul. Si Saul. No? Sa Gawa ng mga Apostol, 9. Si Saul, Pariseo yan eh. Pero ang ginagawa niya, hinahunting niya yung mga Kristiyano. Hinuhuli niya yung mga Kristiyano. Galit siya sa Kristiyano eh. Hudyo siya eh, Hudyo. Kinahunting niya, pinakukulong niya. Yung iba, napapatay pa. Kaya, nang siya'y naglalakbay papunta ng Damasco, sa Gawa ng mga 9, tinawag siya ng Panginoon. Sabi, Saul, why are you persecuting me? Yan, no? Narinig niya, no? Kaya nahulog siya sa kanyang kabayo, nabulag siya, at after that, na-convert siya. Ang tawag diyan ay call to conversion. Ayan. Mararanasan natin yan. Nararanasan ko yan. Paripupunta ako ng bilangguan. Kausap ko yung mga bilanggo. No? Father, dinagukan ako ng Diyos. Ayan, di ba? No? Nakulong ako. Binago ako ng Diyos. Nararanasan nila yung conversion nang sila yung nakulong. Yung iba naman, nagkasakit sa ospital. Father, nagkasakit ako. Ginigising ako ni Lord. Ayan, no? Ginigising yan. O kaya nalugi sa negosyo. O minang trahedya sa buhay niya. At siya'y nagbagong buhay. Amen? Ayan, nagbagong buhay. Nagbalik loob. Sapagkat kapag ikaw ay naliligaw ng landas, gagawa ang Diyos ng paraan upang ituwid ka. Hindi ka makakuha ng santong dasalan. Bibigyan ka ng santong paspasan. Yan. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya naliligaw tayo. Ayaw na ng Diyos na meron mauhulog sa impyerno. Ayon. Kaya kung ikaw ay nasa impyerno, kumikilala kayong nasa impyerno, ginusto niya yon. Hindi gusto ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, umakyat tayo sa langit. Amen? Kaya merong call to conversion. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Yung iba naman, a third kind of calling in the Bible, ito yung tinatawag na opportunity call. Wow. Opportunity call. Sabihin nyo nga, opportunity. Yan. Binibigyan ka ng oportunidad ng Diyos. Di ba? The call of Barnabas in Acts 13. No? Pinapunta siya ng Diyos sa Cyprus para magpahayag ng mabuting balita at maging isang preacher. Di ba? Minsan, ang Diyos, tinatawag tayo at binibigyan ka ng opportunity.
Hindi, kasi minsan may crisis eh. Minsan marami tayong mga crisis ng buhay. Minsan, binibigyan ka ng Diyos ng oportunidad. No? Baka binibigyan ka ng trabaho, binibigyan ka ng negosyo, binibigyan ka ng break, no? Sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong career, no? Sa iyong plano. Binibigyan ka ng Diyos ng opportunity. Yung iba nga nagpapalit. Minsan may nakikilala ko mga midlife, no? Nagpapalit. Nagni-resign sa trabaho, magninegosyo na lang daw siya. Yung iba naman mag-abroad, no? Na merong nakitang opportunity. Yan, no? Maganda yan eh. God gives us opportunity in order for us to grow, to be successful, no? In our career, in our life, in our vocation. God gives us opportunities. Kaya you have to grab that opportunity. You have to trust God, no? You have to take a risk. Minsan kailangan tayo mag-take ng risko, no? Kapag tinawag ka ng Panginoon, no? At binibigyan ka ng oportunidad. Kaya pag mayroong opportunity, you grab the opportunity na binibigay sa iyo ng Panginoon. Minsan multiple opportunity binibigay sa iyo ng Panginoon. You have to be aware of that. Be sensitive to that. But you have to trust God. You have to risk. Take a risk. Di ba? Leap of faith. Sapagkat ang binibigyan ka ng Diyos ng oportunidad para umasenso, para magtagumpay, para umunlad, no, sa iyong buhay. Amen? Yan ang tinatawag na opportunity call. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Pang-apat naman, sa Biblia, mayroon tinatawag na gradual call. Build up, gradual, unti-unti, hindi biglaan. Inuunti-unti ng Diyos, unti-unti, na kanyang ibinubunyag sa iyo ang plano niya. Hindi binibigla. Siguro marami sa atin ganyan, unti-unti. Ano bang plano ni Lord? Ano bang plano ni Lord? Yan, unti-unti niyang i-reveal sa iyo, hindi nang big-iba. Kaya you have to be sensitive, you have to discern, you have to be listening kung ano plano ng Panginoon sa buhay mo. No, yan tinatawag na gradual call. Wala rin, tinawag ka pumunta sa lugar na ito, tulad kay Abraham, sa Abraham chapter 12, no? Book of Genesis, chapter 12, sabi ni Yahweh kay Abraham, pumunta ka sa lugar na ito. Pumunta naman si Abraham. Iniwan niya lahat ng kanya negosyo. Kasama niya pamilya niya. After that, no? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, after a while, bibigyan kita ng anak. Ayan, unti-unti, bibigyan kita ng anak. Amen ng konti, sinabi ni Lord, bibigyan kita ng maraming negosyo. Paunlarin ko buhay mo. Ayan, no? Kung ikaw ay magiging tapat sa akin. Kaya, unti-unti na binubunyag ng Panginoon ang plano niya sa buhay mo. Kaya sa atin, ganun din. No? In our life, ano ba ang iyong, sometimes have to wait gradually for your growth and development. Growth and development. Tulad ko, naging pare ako, nung ako'y naging pare, mahilig ako sa liturgy. Nung seminarista ako, mahilig ako sa liturgy. No? Yung misa. Yan ang gusto ko, maging expert ako sa misa. Yan. Kaya mga liturgical ministries, liturgical rituals, no, minamaster ko yan. Pero naging pare ako, na-involved naman ako sa charismatic, hindi pala liturgy. Kasi seminarista ako, gusto mong expert sa liturgy. Pero naging pare na ako, dinala ako sa charismatic. Ayan, kaya naging El Shaddai ako, Diyos ko day, oo day. Ayan, no, ayan, no. Ako nga naging head ng charismatic renewal sa Metro Manila. Pero after a while, dinala ko ng Diyos sa may hirap. Ayan, no? Kaya doon ako, hanggang ngayon, for the last 30 years, my work is in Caritas Manila, NGO, cooperative. Kaya nakita nyo, gradual nagbabago. Merong development ang call. Dati liturgy, naging charismatic, ngayon nasa mahihirap ako. So far, walang bago. Siguro dito na ako tatanda. Yan, kita nyo? Merong gradual calling si Lord, no? As long as you're sensitive to the Lord, God will reveal to you ano plano niya. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon, no? At ang panglima, panghuli, ano yung panghuling uri ng calling sa Biblia? Yung direct encounter. Call. Direct encounter. You encounter God directly. Wow, bigat yan, ha? Yung direct revelation. Yan, nagpakita sa iyo ang Diyos. Nagpamala sa iyo ang Diyos. No, di ba? Nagpadama sa iyo ang Diyos mismo. Na, tulad kay Moses. Sa Exodus chapter 3, tinawag siya ni Yahweh. Akit siya sa Mount Sinai. Nakita niya yung burning bush. Yan, ano? At ang sabi niya, I am who I am. Sabi ng Diyos sa kanya, no?
and wonder. Di ba, no? Talaga merong fear and trembling. Nagpakita sa iyo ang Panginoon. Amen? Yan, no? Tulad sa ating gospel ngayon, di ba? Nagpakita sa ang Diyos sa katauhan ni Jesus. Di ba? Lumapit yung mga alagad. Di ba? We would like to follow you. Sabi ni Kristo, come and see. Come and see. Yan, no? Na-enkwentro nila si Jesus in the flesh. Na-enkwentro nila si Jesus in the flesh. Tapos si Andrew at saka si Simon, lumapit din kay Jesus. At sabi ni Jesus kay Simon, Simon, now you will be called Cephas. I will call you Peter. But direct encounter. Direct encounter. Yan ang tinatawag na calling. Direct encounter. Come and see. Sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Di ba? Sabi niya sa Matthew 9, nakita niya si Mateo, nagkokolekta ng buwis. Sabi niya kay Mateo, come follow me. Ba, direct calling from God. Direct calling. No? Ngayon, hindi na masyadong nararanasin direct calling. Although, si Bernadette, naalala niyo sa Our Lady of Lourdes, sa Bernadette, nakapunta ka naman Our Lady of Lourdes, na Matitadela, no? Our Lady of Lourdes, di ba? Si Bernadette andon, di ba? Nakita niya yung Immaculate Conception. Nakaroon siya ng vision. Di ba? Tinanong ni Bernadette, who are you? Sabi ng babae, I am the Immaculate Conception. Oh, makakita siya ng vision. Yan. Vision yan, vision. May nakita ka, no? Nakita mo ang otherworldly. Otherworldly. No? Kaya yun ang ipanglimang uri ng calling, no? Calling, no? Talaga ang Diyos mismo ang tumatawag sa iyo. Ang Diyos mismo ang tumatawag sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. No? Kaya be aware, no? As we continue our celebration, be aware that as long as you're alive, no, meron tayong calling, no, to do God's purpose. Gawin natin ang kalooban ng Diyos, no? Na para sa kabutihan natin at para sa kabutihan ng lahat. At maraming uri ng calling. Pwede tayo magkaroon ng multiple calling throughout our lifetime. Pero bago ako matapos, ano ang tanda na ikaw ay sumusunod sa calling mo? Paano mo ano ang ebidensya, indicator, no? Basihan na ikaw ay nasa iyong tamang calling. Right now, you are in your right calling. Nakakaranas ka ng fulfillment. Yeah. Masaya ka kung nasaan ka ngayon. Masaya ka, fulfillment, no? Kung nasaan ka ngayon, ikaw ay kontento kung nasaan ka ngayon sa kalagayan ng buhay mo. Amen? No? You become fruitful. Sabi niyo fruitful. Namumunga ka. Namumunga. Nagtatagumpay ka spiritually and materially. Nagtatagumpay ka where you are. Meron kang fruitfulness. Pangatlo, merong fidelity, faithfulness. Kaya merong sabi nga natin, fulfillment, merong fruitfulness, at merong faithfulness. Tapat ka sa Diyos at sa ginagawa mo. Kung nasaan ka, may asawa ka, tapat ka sa asawa mo. May trabaho ka, tapat ka sa trabaho mo. No? At palagi mong araw-araw ng buhay, ikaw ay palagi nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya merong fulfillment, merong fruitfulness, merong fidelity kung nasaan ka ngayon sa calling mo. Yan ang tanda na ikaw ay nasa pagtawag sa iyo ng Panginoon. Amen? Pero yung kabaligtaran niya, totoo rin. Kung hindi ka kontento, malungkot ka, di ba? Palagi kang depressed ka, ayan o. Di ba? At wala kang peace, no? Siguro wala ka sa calling mo. Ayan, no? Sabi nga ni St. Ignatius of Loyola, ano tanda na tama ang desisyon mo? Dalawa daw. Kapag tama ang desisyon mo, ang mararanasan mo, peace and inner joy. Peace and inner joy. Sabihin nyo nga, peace and inner joy. No? Ikaw ba ay nasa tamang kalagayan ng buhay mo ngayon? Dapat nakakaranas ka ng peace and inner joy. Kapag walang kapayapaan, walang kagalakan, baka wala ka sa tamang kinalalagyan ayon sa plano ng Diyos. Amen? So, let us continue as we begin the new year with faith in God. No? We must always be aware of our calling because God gave us life, because God has a purpose in our life, and you call that your calling. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.